Related sa misinformation, ma'am, no? And fake news, alam natin kung how the social media platforms ay ginamit din ng People's Republic of China to create disinformation and to divide our country sa pagtindig natin sa West Philippine Sea. Do you believe in your personal appreciation, ma'am, of the importance of transparency in uniting the Filipino people? Kasi para sa akin, ma'am, West Philippine Sea is the only single unifying issue na meron tayo ngayon, and alam nung ating mga kababayang Pilipino kung paano tinindigan ni Pangulong Marcos ang issue ng West Philippine Sea, and this transparency initiative has been very helpful para isulong ng ating Pangulong ating karapatan sa West Philippines. I believe, sir, na it is a unifying issue for us. But ang problema, may tao behind dito na nagiging divisive yung mga Pilipino. So, sana, sir, tama ka, na pagdating sa interes ng Pilipinas, dapat nagkakaisa tayo. Kung meron man tayo mga issues about politics, pero pagdating sa interes ng Pilipinas, dapat nagkakaisa tayo. Ang problema kasi, sir, may balita may nagbabayad na ibang bansa para bayaran itong mga trolls, at itong mga trolls ay para sirain yung interest natin. So yun yung mahirap. Meron tayong mga kababayan na nabibili, tapos binibenta yung sariling integridad ng bansa natin. Kailangan po talaga tayo magkaisa pagdating po sa interest ng bansa. Yun lang po, yun ang pinakamagandang dapat nating isulong. Kung nag-aawayan tayo sa politika, it's just normal eh. Pero pagdating po sa interest ng bansa natin, dapat nagkakaisa tayo. I agree with you, ma'am, no? Ang West Philippine Sea, ang interest ng Pilipinas, dapat regardless wherever you are from, kung taga Davao ka man, Cebu, Mindanao, kapag pinag-usapan natin ang interest ng ating bansa, if it's national security concern, dapat tinitindigan nating lahat. And that's the reason why I'm very thankful sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Mula day one hanggang ngayon, never namang nagbago ang paninindigan ni Pangulong Marcos pagdating sa issue ng West Philippine Sea.